Nilamon ng nagngangalit na apoy at makapal na itim na usok ang gasolinahang yan sa Panabo, Davao del Norte kaninang tanghali. Ayon sa uploader, mabilis ang paglaki ng apoy na inaalam pa ang pinagbulan. Patuloy na iniimbestigahan ang sunog. Isang tauhan ng gasolinahan ang nagtamo ng minor injuries ayon sa pulisya. Pinasinungalingan ni Senador Ping Lacson ang mga pahayag ni Senadora Amy Marcos gaya ng pagbabawal umano sa kanilang pagbanggit ng mga matataas na opisyal sa mga pagdinig sa flood control. Ang buwelta ni Lacson, hindi nga dumadalo si Marcos sa kanilang pagdinig. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kung ano na sinasabi niya eh. Parang ba gusto niya maging counterpart. Ayaw namin magkaroon ng miyaw-miyaw sa Senate pero parang mayroong gusto mag-apply. Bumuwelta si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa pahayag ni Senadora Amy Marcos na pinagbabawalan umano silang banggitin ang matataas na opisyal sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Lacson. Sabi ni Marcos, pinuputol daw ang oras nila kapag mababanggit sina dating House Speaker Martin Romualdez at mas matataas na opisyal sa ehekutibo. Unfair sa amin yun. Napaka-irresponsible, baseless at saka untruthful, kasinungalingan. Never ko siyang kinausap para sabihin sa kanya, huwag kang magbanggit kay Speaker Romualdez, huwag kang magbanggit ng maski kaninong tao. Unang-una, hindi nga siya nag-a-attend eh. Anong sasabihin niya na pinagbabawalan sila? Kung may mga ebidensya raw na gustong ilabas ang senadora, tiniyak ni Lacson na bibigyan daw siya ng oras. Pero kailangan muna niyang dumalo sa pagdinig. Hininga namin ng tugon dito ang senadora pero saka na raw niya ito sasagutin. Pumalag din si Lacson sa alegasyon ng senadora na may anyay giniling na pork pa rin sa 2026 national budget. Member siya ng BICAM. Ba't hindi niya nilabas doon? Bakit ngayon niya nilalabas nung napirmahan na yung budget? Yung baka nire-refer niya yung mga AIX, AKAP, TUPAD, MAIFIP. Eh, siya nga, noong last year, lagi siyang present sa distribution eh. Pag wala ka moral ascendancy, huwag ka na magsalita, huwag kang pumuna. Kasi babalik sa iyo yun. Ang ganitong anyay pag-epal ng mga politiko sa pamimigay ng ayuda ang dahilan ng inilagay nilang special provision sa budget na tahasang nagbabawal nito. Hindi rin alam ni Lacson ang sinasabi ng senadora na baka magamit ang pondo para itulak ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi ko masasagot yun kasi hindi nangyayari sa Senate yun eh. Sa Congress, narinig natin yan, yung unang impeachment, di ba? Meron talagang mga naipamudmud noon. Yun ang report na nagaling din sa House kasi yan din ang sinabi ni Congressman Toby Tiangco saka sina Congressman Erice. Kung meron silang pamamaraan na ganun doon, eh sino naman kami para pumunta sa House at questionin sila? Napaka-unparliamentary naman noon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pati po mga opisyal natin abroad, hininalang sangkot din sa korupsyon. Ilang diplomatic officials ang pinauwi ng Department of Foreign Affairs dahil sa mali umanong paggamit ng pondo ng bayan. Nakatutok si JP Soriano. Pinaiimbestigahan ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro ang ilang opisyal ng DFA na sangkot umano sa regularidad sa paggamit ng budget ng kagawaran. Sabi ni Lazaro sa eksklusibong panayam ng GMA News Online, may diplomatic officials na pinabalik ng Pilipinas matapos masangkot sa umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan. There are other situations whereby some personnel have sort of committed some lapse or gaps in their financial transactions, and that has been a subject of scrutiny and also to the point of recalling some officials because of the violations and the laws and regulations on this issue of funds that involves funds. Dahil may investigasyon, hindi pa mapangalanan ni Lazaro ang mga opisyal. I cannot be very specific because it's still undergoing further discussions, but it is my view that if official or any personnel of the Department of Foreign Affairs has violated fiscal regulations basically, then that should be subject of a thorough investigation and further on file the appropriate case against them. Dagdag ni Lazaro, nagpapatuloy ang pagsasaayos o retooling sa mga opisyal ng DFA para sa wasto, legal at responsableng paggamit ng pondo.
Bukod sa DFA, nirecall ng Department of Migrant Workers ang labor attaché ng Pilipinas sa Los Angeles, USA noong Setyembre matapos mabunyag na siya umano ang presidente ng isang kumpanyang iniuugnay sa isang multi-billion peso flood control project. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.